Jiming. Noong una, hindi ko kinayamutan ang iyong mahirap na pinagmulan. Kusang loob akong nagpakasal sa iyo. Kahit na iniligtas mo pa ang buhay mo mula sa aksidente sa sasakyan, isinapanganiban ko ang aking buhay. Nakalimutan mo na ba ang mga pangako mo sa akin noon? Wan Shuang, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na alagaan ka habang buhay? Sang-ayon ako. Ingat! Wan Shuang. Dulot ng aksidente, nagkaroon ng matinding pinsala sa utak ang pasyente. Sa kasalukuyan, nasa persistent vegetative state na siya. Iyon ang tinatawag ng karamihan na vegetative state o taong gulaman. Tanging ang mga mata lamang ang kaya niyang igalaw. Natatakot ako na hindi na siya gagaling pa sa buong buhay niya. Wan Shuang, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Huwag kang mag-alala. Habang nabubuhay pa ako, hinding-hindi kita pababayaan na magdanas ng kahit anong hirap. Fu Jiming. Hindi mo alam na nakakarinig na ako simula pa 10 taon na ang nakalipas. Yung mga kahiyahiyang bagay na ginawa mo. Kapag gumaling na ako, iyon na ang araw ng pagkamatay mo. Huwag ka nang magpanggap. Tumayo ka na kaagad. Jiming. Kagabi, si Shen Wanshuang, hinulak ako pababa ng hagdan. Kung hindi ako mabilis nag-react. At iningatan ko ang bata sa aking katawan. Napalaglag na talaga ang anak ko. Gumaling na talaga siya. Matagal na siyang nagpapanggap na may sakit. Anong kalokohan ba itong sinasabi ng babaeng ito? Kung gumaling na ako, Matagal ko na kayong parehong pinalayas dito. Wan Shuang, gumaling ka na ba talaga? Lian, kapareho lang siya ng dati, hindi pa siya gumagaling. Dahil sa'yo ko lang pinilit na iningatan ang bata. kapag hindi mo ako pinaniwalaan, pupunta na ako ngayon sa ospital. Ipapa-abort ko ang bata. Lian, huwag kang magpadalos-dalos. Ang batang ito ang susi para mamanahin ko ang yaman ng pamilya Shen. Jiming, Maaari kong ibigay sa iyo si Wan Shuang, ngunit kailangan mong pirmahan itong kasunduan ng maaga. kapag nagkaanak ka na kay Wan Shuang, Saka mo lang maaring mamanahin ang ari-arian ng pamilya Shen. kung may mangyari kay Wan Shuang, at wala kayong anak, lahat ng aking pundasyon sa pamilya Shen ay idodonasyon sa mga charity. Payag ako. Ngayon, ang takdang panahon para sa pagmamana sa kasunduan ay malapit na matapos. Ngunit naging gulay na si Wan Shuang. Kailangan kong gawing peki na ang anak ni Sulian. Ay anak ko at ni Wan Shuang. Para magkaroon ako ng pagkakataong mamanahin ang yaman ng pamilya Shen. Lian, huwag kang mag-alala sa panahong ito. Sigurado maglalagay ako ng mga bodyguard na 24 oras upang protektahan ang iyong kalikasan. Huwag mong gagawin ang anumang bagay na mapanganib. Sage, maaari akong hindi magpa-abort. Ngunit naghanda ako ng isang reseta ng tradisyonal na gamot para sa aking katawan. Kailangan ang dugo ng at ko para sa aking gamot. Ano? Gagamitin mo ang dugo ni Wan Shuang para sa iyong gamot? Ang batang ito ay parang anak din ng ate ko. Siya ang dahilan kung bakit muntik na akong mamiskari. Gagamitin ko ang kanyang dugo bilang bayad pinsala sa akin. Hindi ba ito makatarungan? O kaya, sa pagkakataong ito, subukan natin. Kung si Wan Shuang ay talagang nagkukunwaring may sakit. Kung gumaling siya, tiyak na hindi siya papayag na kunan ako ng dugo. Fujiming, hindi mo ito magagawa. Yarli, dalhin ang kagamitan para sa pagkuha ng dugo. Sa kwarto ni Wan Shuang. Wan Shuang, Tama si Lian, dahil siya ay nagdadalang tao. pa sa ating pamilya Shen, at araw-araw. Kumakain ka ng mga importe na gamot na nakakahalaga ng daan-daang libo. Walang problema kung kukuha ng kaunting dugo, di ba? Fujiming, kapag hinawakan mo ako kahit isang daliri. Hindi kita patatawarin. Ang sakit.
Wan Shuang, ang buhay ko ay iyong iniligtas. Huwag kang mag-alala habang ako ay nabubuhay. Hindi kita pahihirapan kahit kailan. Ikaw ang nangako na hindi ako pahihirapan kahit kailan. Ikaw din ang sumira sa lahat ng aking mainit na pag-asa. Mukhang hindi pa gumagaling si Wan Shuang. Sech na lian-lian. Nakuha na ang dugo ni Wan Shuang. Huwag ka nang magpanggap, alalayan na kita sa pagpapahinga. Sinasabi mong nagpapanggap ako, Jiming. Hanggang ngayon ayaw mo pa rin maniwala. Nagpapanggap lang si Shen Washuang na may sakit, di ba? Kilala ko si Wan Shuang. Kung talagang gumaling na siya, hindi siya magpapakapirmi sa kama. Maghihintay na kunan ng dugo. Mabuti, mayroon akong CCTV footage. Magkapareho ang suot, hairstyle at tatawan. Sino pa ba ito kundi si Shen Wanshuang? Ang likod na ito. Talagang si Wan Shuang ito. Baka naman si Wan Shuang, talagang gumaling na. Jiming, Itong mga nakaraang araw, palihim na nagreklamo ang mga katulong. nawawala ang pagkain sa ref, asa hating gabi sa pasilyo. Laging may kakaibang yabag ng paa. Lahat ito ay gawa ni Shen Wanshuang. Phil Jarming, malinaw na nagpanggap lang ito ni Sulian. Talaga bang tanga ka o nagpapakatanga lang? Jiming, kung hindi ka pakikilos. Ako at ang anak natin mapapahamak din dahil sa kanya. Maniwala ka sa akin kahit ngayon lang. Nagdadalawang isip ka, maniniwala ka sa akin, di ba? Shen Wan Shuang. Huwag kang magpanggap. Kung gumaling ka na, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Mukhang tama si Sulian. Sadyang nagpapanggap ka lang para iwasan ang responsibilidad. Bakit mas pinaniniwalaan mo pa si Sulian? Ang puno ng butas na kasinungalingan kaysa maniwala sa akin kahit isang beses. Ginoong Fu, puno na ang dugo. Ipagpatuloy ang pagkuha. Pero kung kukuha pa, masasaktan ang katawan ni Mrs. Wan Shuang. Kapag tumigil ka sa pagpapanggap, ihihinto ko agad ang pagkuha ng dugo. Anumang kailangan mo, maibibigay ko. Basta huwag mong saktan ng palihim si Sulian. Inosente si Sulian at ang kanyang anak. Malinaw na ang ebidensya, nagpapanggap ka pa rin. Gusto mo talagang patayin si Sulian, no, Sage? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap, ipagpatuloy ang pagkuha. Hanggang sa hindi na niya kayang magpanggap. Anak, tumigil ka. Nanay, iligtas mo ako. Paalisin mo sila. Sino ang nagbigay sa inyo ng kapal na mukha para kuhanan ang dugo ng anak ko sa bahay ng mga Shen? Wala na ba kayong respeto sa batas? Ma, hindi naman ako ang buong may kasalanan dito. Gumaling na si Wan Shuang. Pero nagkukunwaring may sakit pa rin siya. Muntik na niyang ikunan si Sulian. Gusto ko lang siyang turuan na tumigil na. Ano ba yung sinasabi mo? Anak ko to. Alam ko ang lagay ng katawan niya. Malinaw na malinaw sa akin kung gumaling na siya o hindi. At ikaw, buntis ka. Tia, pakinggan mo muna ako. Pakinggan ka, Fujiming, noong una. Ikaw ang umarkila sa babaeng ito. Para alagaan si Wan Shuang. Nandito siya sa bahay namin 24 oras. Sabihin mo sa akin, paano siya nabuntis? Ma, sasabihin ko na ang totoo. Ako ang ama ng dinadalang tao ni Sulian. Ginagawa ko lang ito para sa pamilya natin. Palagi na lang nakaratay si Wan Shuang. Hindi ko naman pwedeng hayaan na mawalan ng tagapagmana ang mga Shen. Kalokohan. Nagpalaki ka ng kabit sa bahay namin. Tapos gawa-gawa ka pa ng magandang dahilan kung hindi ka nagustuhan ni Wan Shuang noon. Saan ka na ngayon? Lalong lumalaki ang ulo mo.
Wala ka nang pakialam sa akin bilang rina ng pamilyang Shen. Mga tauhan. Ma, ako ang pinakamalamang na maging tagapagmana ng mga Shen. Siyempre, susunod sa akin ang mga tauhan. Magpahinga ka na lang. Dalhin niyo ang biyenan ko. Huwag. Ano ba ang ginagawa niyo? Naghihimagsik ba kayo? Ma, dadalhin lang nila kayo sa mas magandang lugar. Nakareserba na ang pinakamagandang retirement home para sa inyo, para mag-enjoy kayo. Hindi na kayo kailangang lumabas pa. Ako ang rina ng mga Shen. Bitawan niyo ako. Huwag niyo akong galawin ang nanay ko. Kainis. Bakit hindi gumagalaw ang katawan ko? Gumalaw ka nga. Alice. Lian. Ihatid muna namin ang matanda sa retirement home. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Magbabantay ang 2 bodyguard na ito. Sa kwarto ni Wanshuang 24 oras. Siguradong hindi kanya mapapahama. Sa wakas, tayong dalawa na lang. Ang dami-dami kong gustong sabihin sa'yo. Sulian, tandaan mo ang sampal na to. Babawi ako ng 100 beses sa'yo balang araw. Bakit ka nakatitig ng ganyan? Akala mo ba? Sa titig mo lang ako mamamatay. Shen Wanshuang, hanggat hindi ka gumagaling. Ang pamilya Shen ay Tai Fujiming pa rin. Sayang lang, hindi mo naabutan ang araw na gumaling ka. Dahil bago pa ipanganak ang anak ko, papatayin muna kita. Ikaw, makakasama mo na ang nanay mong iyan sa impyerno. Kayong dalawa. Hatakin niyo siya mula sa kama. Papaluhurin ko muna siya sa kin. Nang 100 ulit. Misu, paano kung masaktan si Miss Shen? At malaman ni Boss Fu, hindi kaya tayo pagalitan? Kung hindi niyo gagawin ang sinasabi ko, kukuha ako ng kutsilyo. At huhugutin ko ng paisa-isa sa braso ko. Tapos ihahagis ko yon kay Shen Wanshuang. Sasabihin kong kayong dalawa ang pabaya sa pagbabantay. At nasaktan niyo ako. Sa tingin niyo, sa paningin ni Fujiming, sino ang mas mahalaga? Siya o ako? Tumigil kayo. Bitawan niyo ako. Ikaw ang nang-agaw kay Jiming 10 taon na ang nakalipas. Ako ang unang minahal niya. Ba't naman sa isang kaway mo lang? Tinalikuran niya ako ng walang awa. Ibabalik ko sa'yo lahat. Nang hirap at paghamak na dinanas ko sa loob ng 10 taon. Walang kulang, walang labis. Kung alam ko lang na ganito pala si Fujiming. Isang taong walang puso at utang na loob. Dapat noon pa ako nakipaghiwalay sa kanya. Simulan na. Miss Su, 100 beses na po. Itutuloy pa po ba? Siyempre itutuloy. Simula pa lang to. Kunin niyo ang mga sinturon niyo. Gusto kong makita ang likod ni Shen Wanshuang na nagdurugo at sugat-sugat. Humanap kayo ng benda at balutan niyo. Huwag niyo siyang patayin. Kailangan ko pa ng gamot ko, at kailangan ang dugo niya para diyon.
Opo, Diyos ko. Bakit hindi na lang ako namatay sa aksidenteng yun? Bakit kailangan kong mabuhay hanggang ngayon? At danasin pa ang ganitong karaming kahihiyan? Gagawin kitang naghihirap at gusto ng mamatay. Shen Wanshuang. Sinabi sa akin ng mga bodyguard, pagkatapos kong umalis. Kaya kumuha ng sariwang butas at sinubukang saktan si Lian Lian. wala ka bang awa? Buntis siya. Huwag mo akong titigan ng ganyang mata. Kasalanan mo ang nangyari sa iyo. Kung gusto mong magpanggap pa rin, wala akong magagawa. Kundi ikulong ka sa basement ng bahay. Ilagay siya sa basement. Walang dapat magpalabas sa kanya. Nang walang pahintulot ko. Kung talagang gumaling na si MS Shen, bakit pa siya nagkapanggap na gulay? Naniniwala ka talaga kay MR Fu. Gumawa lang siya ng dahilan. Para matanggal ang pasanin na si Shen Wanshuang. Sa basement, naapektuhan din kami. Na nagtatrabaho sa dilim na ito. Mas mabuti pang hayaan na lang siyang mamatay sa gutom. Nga! Hayaan mo na lang akong mamatay sa gutom. Sawa na ako sa pagiging sunod-sunuran. At pagdurusa. Magandang gabi, MS Su. Pagod na kayo. Pahinga na kayo. Ako na ang bahala kay MS Shen. Ayos lang, hindi pa ako pagod. MS Su, alis na muna kami. Shen Wanshuang, matibay ka pala, buhay ka pa rin. Sayang. Wala na akong oras para maglaro. Ngayong gabi. Ang katapusan mo na. Sulian, nababaliw ka na ba? Minsan naisip ko. Patas ang tadhana sa iyo. Noon, dahil sa mayaman kang pamilya at maganda, nakaangat ka sa akin. Ngayon, oras na para mag-enjoy ako. Ang pagliliyab, ang pinakamabagal, at pinakamasakit na kamatayan. Si Fujiming ang nag-iwan sa iyo. Bakit sa akin kagalit? Pagdating mo dun, sabihin mo sa akin ng tahimik. Sinasabi nila. Tama ba? Paalam. Kaya, ito ba ang tadhana ng langit? Dahil sa aking kamusmusan, nawala ang lahat ng aking ari-arian. Nawala pa ang aking buhay, ito ba ang tinatawag na patas? Hindi ako pumapayag, sila ang gumamit ng aking kabutihan. Ginawa nila ang lahat ng kasamaan, bakit sa huli? Ako pa ang mawawala ng lahat. Anong klaseng patas ito? Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito lang. Ang aking ina, nakakulong pa sa nursing home. Hindi pa nabibigyan ng hustisya ang aking kahihiyan. Hindi pwedeng matapos ang lahat ng ito ng ganito lang. Fujiming. Sulian. Ang ginawa niya sa akin. Ang lahat ng kasamaan, babayaran niyo ng 1,000 beses. Ibabalik ko. Lian Lian, ano itong nangyayari? Jiming, kasalanan ko to.
Gusto ko sanang magluto ng masarap na hapunan para sa'yo. Pero hindi ko sinasadya na nagsimula ang sunog. Kamusta ka na? Ako ay okay lang. Naubo lang ako ng kaunti kanina. Bilisan nyo, dalhin nyo si Lian Lian sa ospital. Hindi pwedeng mapahamak ang bata. Bilisan nyo. Ang peluka at pantulog na ito, kapareho ng nasa babae sa CCTV. Saan galing itong kahon na ito? Boss Fu, lahat ito na iligtas mula sa kwarto ni Miss Su. Ang pagpapanggap na may sakit ni Wan Shuang. Talagang fake ito ni Sulian, at ang sunog na ito ay malamang. Din siya ang nagsimula. Gusto niyang patayin si Wan Shuang. Nasaan si Wan Shuang? May nakakita ba kayo kay Wan Shuang? May naglabas ba siya mula sa kanyang kwarto? Wala kaming nakita. Mga walang kwenta. Bilisan ninyong pumunta doon at iligtas siya. Sulian, tanga ka ba? Kung sakaling masunog si Wan Shuang ng patay. Masisira ang plano ko sa pagmana ng ari-arian, hindi kita titigilan. Jiming. Kamusta ang sitwasyon sa bahay? Nag-aalala talaga ako sa kanya. Kapatid na Wan Shuang, ayos lang ba siya? Sumabog ang mga barils ng langis na nakatambak sa basement. Wala nang natitirang kahit ano. Malamang patay na si Wan Shuang. Sabi mo, patay na pala si Wan Shuang. Kasalanan ko ito kung hindi dahil sa sunog na dulot ko. Hindi sana nangyari ito kay ate. Jiming, huwag kang mag-alala, kahit wala na si ate. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Huwag kang magdrama sa harap ko. Alam ko ang ginawa mo. Ikaw ang nagpapanog ng apoy. Jiming, bakit ka nagagalit ng ganyan? May kasunduan ako sa pamilya Shen. Kailangan ko magkaroon ng anak kay Shen Wan Shuang. Bago ko mamanahin ang yaman ng mga Shen. Ang plano ko, pagkatapos mong manganak, Gagawa ako ng faking birth certificate para mamanahin ang ari-arian. Ngayon, patay na si Shen Wan Shuang. paano ako gagawa ng peking anak sa patay? Paano nangyari ito? Hindi ko alam. Ano ang gagawin natin? May paraan pa ba? Pinagbawalan ko na ang lahat. Ng balita tungkol sa pagkamatay ni Shen Wan Shuang. Ang pangunahing kailangan natin ngayon ay maghanap ng taong kamukhang kamukha niya. Baka sakaling makalusot tayo. Ang galing mo talaga, Jiming. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayo, di ba? Huwag ka nang magalit. Patawarin mo na ako. Kung magloloko ka ulit at sasabotahe ang plano ko. Mag-ingat ka, baka hindi kita kilalanin. Kainis, saan ba ako pupunta? Para maghanap ng kaparehong-kapareho ni Wan Shuang. Fu Jeming, bumalik na ako mula sa impyerno. Nasugpo na ang lahat ng sunog sa mayamang pamilya. Abala ang buong lipunan sa kaligtasan ng anak mayaman ng pamilyang Shen na si Shen Wan Shuang. Kung mamatay si Shen Wan Shuang ng nalang anak, ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Shen ay ibibigay sa mga charity. Ngayon, haan nating magpaliwanag si Ginoong Fu. Ang aking asawa ay nasa mabuting kalagayan. Kasalukuyang nagpapahinga at nagbubuntis sa pribadong estate. Huwag kayong maniwala at magkalat ng maling balita. Pwede kang bumalik sa mayamang pamilya ng malusog. At kunin ang lahat ng sayo. Pero bakit mo itinatago ang pagkatao mo? Dahil maghihiganti ako.
Hindi maginhawa para sa mga plano ko. Gumawa ako ng bagong pagkakakilanlan para sa sarili ko. Pakiusap bago ang charity gala sa Makalawa. Ihanda mo na lang lahat ng aking mga pagkakakilanlan para sa akin. May problema ka ba? Isang problema lang. Bakit ko tutulungan ka? Matagal nang ninanais ng inyong grupo Gu ang aming kumpanya. Kapag nagtagumpay tayo sa plano na ito. Ang grupo Shen. Mapapasa iyo na. Paano ako maniniwala? Sa ganyan mong walang gaanong salita. Kung sakaling pumalag ako at hindi tutuparin ang pangako ko pagkatapos. Lahat ng ipinapagawa ko sa iyo ngayon ay magiging. Hawak mo para ipahiya ako sa hinaharap. Bakit? Natakot ka na ba? Medyo kawili-wili ito. Mukhang kailangan na nating magkakilala muli. Kumusta? Shen Zuhua. Inom tayo. Pwede tayong sabay na maghapunan ngayong gabi ha. Naman. Ang ganda mo, napakaganda. Paumanhin muna ako. Jiming, pagod na ako. Samahan mo akong magpahinga sa tabi. Pwede ba? Sinong pumili sa iyo? Kung ayaw mong sumali, pwede ka namang umuwi. At bukod pa, sa paningin ng ibang tao, ako ang asawa ni Shen Wanshuang. Huwag mo akong hinahatak-hatak dito. Fi Jiming, ang dinadala kong anak ay iyo. Bakit mo ako ginagawa ng ganitong lamig? Huwag mong gamitin ang pagbubuntis mo para pang-away sa akin. Hindi pa ako nakakapagbayad ng utang mo sa pagsira ng plano ko. Mas mabuting ipanalangin mo na lang na mahanap ko agad ang pamalit para kay Shen Wanshuang. Kung hindi, kahit maipanganak mo na ang bata, hindi ko pa rin ito tatanggapin. Umalis ka. Binibini, maaari ko bang malaman ang apelyido mo? Shen ang aking apelyido. Shen Zuhua. Ginoo, may kailangan ka ba? O Sage, Patawarin mo ako sa aking pagiging walang galang. Ikaw at ang aking asawa na si Shen Wanshuang. ay napakapareho ng itsura at pareho pa kayong apelyidong Shen. Kapitbahay ba? Pasensya na, hindi ko kilala ang asawa mo. At hindi naman kami magkamukha. Ah, nagkakamali ka, miss. Wala siyang kinalaman sa akin. Kung mag-isa ka lang, gusto mo bang uminom tayo? Si Boss View, hinahanap ang kasama kong babae. May problema ba? Guting. Bakit hindi ko maalala na may kasama kang babae na kamukhang-kamukha ng asawa ko? Ang pagpili ko ng kasama, wala kang pakialam dyan, Boss View. Ikaw naman, Boss View. Buntis at matandang babae ang dala mong kasama. Ang kahabag-habag. Diretso na, Boss Gu. Gusto ko ang kasama mo. Magkano? Hindi produkto ang babae. Kung talagang gusto mo si Zuhua, Boss View, ipakita mo ang sincerity mo. Maupo na po tayong lahat.
Simula na ang charity action. May diamond necklace daw sa auction na to. Ang tawag ay Omegas AE. Kung mabibili mo yon, Boss Few, sasama ako sa date natin. Ano sa tingin mo? Siyempre, walang problema. Tignan natin. Gagastos ba talaga ng malaki si Fu Jiming? Para lang makipag-date sa'yo? Naman. Ngayon lang niya ako maakit na umuwi. At magpanggap na si Shen Wanshuang. Para makuha niya ang mana. Ito pa lang ang una kong hakbang sa paghihiganti. Gugutumin ko siya. Ibubulsa niya ang perang kinita niya sa pamilya namin. Ibabalik niya lahat yon. Ipapakita na ang unang item sa auction. Ang Omegas ay simula sa 1 milyon. Ang mura naman ng necklace na yan. Kaya kong bilhin yan ng walang kahirap-hirap. $100 milyon. Ginoo, 100 milyon po ba ang offer ninyo? May problema ba? Wala pong problema. 100 milyon, una. Jiming, haan mo na. Si Guting at yung babae. Gusto lang nilang lokohin ka. Putang inang Guting. Alam niyang tungkol kay Wanshuang. At sa sunog, gusto niyang pagkaperahan ako. Sino ba ang nagkakalat ng balita? Ang kasalukuyang pera na magagamit ko ay mahigit 200 milyon na lang. Kung gusto mong siguradong makuha, baka kailangan ng 2 bilyon. O kaya hahanap ako ng ibang kapalit. Boss Fu, may mensahe mula sa trust fund. Sinasabi na ang karapatan sa mana ng pamilya Shen ay wala pang 2 buwan na lang, kung hindi tayo magmamadali, at magparehistro kasama ang anak ni Shen Wanshuang. Idodonasyon nila ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen sa charity. Sa maikling panahong ito, wala nang ibang makikita. Kumpara sa 2 bilyong ari-arian ng pamilya Shen, walang kwenta ang maliit na halagang ito. 2 bilyon. Bakit hindi ka na tumataas ng presyo? Sapat na, 2 bilyon. Unang beses, 2 bilyon. Maubos nito ang lahat ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, mangungutang lang siya sa akin para makuha ang buong ari-arian ng pamilya Shen. Susunod. Maaari ko nang isagawa ang susunod kong plano. 2 bilyon, pangalawang bises. Sold. Sige, hahanapin ko si Fu Jiming. Kaysa sa tiwalang nakuha mo sa pagpapakababa sa kanya, may mas magandang plano ako. Jiming, nangako kang sasamahan ako sa prenatal check-up. Huwag kang sumira ng pangako. Umalis ka. Naglabas ako ng 2 bilyon. Pahalang sa pagkakataong makipag-date kay Shen Zhuhua. Ang maliit na bagay na prenatal check-up. Ikaw na lang ang pumunta. Boss Few.
Zhu Hua. Nang unang makita kita, umibig na ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Nakita mo naman ang sinseridad ko ngayon, maging girlfriend ko, okay ba? Siege, Boss Few. Pero mahaba pa ang gabi. Tara, mag-inuman tayo at magkwentuhan. Ano sa tingin mo? Siege. Tatawag ako ng waiter para magdala ng alak. Nalasing ko na siya. Sigurado ka ba na hindi siya magigising sa kalagitnaan? Siyempre, pinainom ko na siya ng gamot bago pa man. Siguradong hindi niya malalaman kung kanino siya nagkakasiyahan. Maasahan ba ang taong hinanap mo? Huwag kang mag-alala, walang mangahas magtaksil sa pamilya Gu. Napala, may daladalang sakit yung tao. Tiyak na hindi na magiging tao si Fu Jiaming pagkatapos. Guting. Bakit mo ako inaasikaso ng mabuti? Hindi kaya gusto mo ako? Paano kung ang sagot ko? Kalimutan mo na yan. Natatakot na ako magmahal. Bukas, baka iwi ka ni Fu Jiaming. Kapag may nangyaring delikado, tawagan mo agad ako. Shen Wanshuang. Mas karapat dapat akong pagkatiwalaan. Kaya ko pa bang magtiwala sa iba? Jiaming, gising ka na. Tara, kumain na ng almusal. Zhu Hua. Anong nangyari kagabi? Bakit wala akong maalala? Nakakainis. Kagabi, ang sama ng trato mo sa akin. Ngayon, magkukunwari ka bang walang maalala? Pasensya na, Zhu Hua. Medyo lasing ako kagabi. Zhu Hua. May hihilingin sana ako sa'yo. Ang asawa kong si Shen Wanshuang ay nasa vegetative state. Hindi siya pwedeng lumantad sa publiko, kaya sana ikaw na lang. Ang pumali sa kanya sa dinner ng mga Shen. Huwag kang mag-alala. Malaki ang ibabayad ko sa'yo. Ito, Wanshuang, pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka habang buhay? gusto ko.
Ingat! Lenan, kung hindi magagalit ang asawa mo. Pwede na. Mula ngayon, Ikaw na si Shen Wanshuang. Mamaya, isasama kita sa mga Shen. Lenan, noong nakaraan, nasunog ang basement dito. Pinarenovate ko lang ito. Ituring mo na itong sarili mong bahay. Mamaya, ipapakilala ko sa iyo ang lugar. Lenan. Ika si Zoha, di ba? Ang kwarto mo. Ipinaayos ko na. Halika, sumunod ka sa akin. Jiming, sino ito? Siya si Sulian. Malayong pinsan ko. Dito muna siya titira. Huwag mo na siyang pansinin. Pakikisama na lang po. Pinsan, bumalik na naman ako dito sa pamilyar na lugar. Pero ngayon, hindi na ako magpapadikta sa iba. Pinsang Sulian, nakita ko yung mas malaking kwarto nang umakyat ako. Pwede ba ako doon tumira? Ano ng kalokohan yan? Kwarto ko yon. Huwag mong isipin na dahil nakapasok ka sa Shen, pwede ka nang gawin ang gusto mo. Hindi ka mukhang nakapareho ni Shen Wanshuang. Hindi ka makakapasok sa bahay ng Shen. Iemi. Sa wakas, kaming dalawa na lang. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Pinsang Sulian, tatandaan ko ang sampal mo. Babayaran ko iyan ng sobra-sobra. Hindi ako karapat-dapat, ikaw ba? Nababaliw ka ba? Nangahas kang manampal sa akin. Babala ko kapag nagkita tayo, igalang mo ako. Parang katulong na magsasabi ng magandang araw po, binibini. Kung hindi, sa tuwing magkikita tayo, sasampalin kita. Ang lakas ng loob mo, Jiming. Sulian, ikaw. Ikaw. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan siya? Jiming, hindi ako. Siya ang nahulog. Hindi ako. Akala mo ba lahat katulad mo? Nagbibintang at nagkukunwari? Naisipan mo pang maglagay ng apoy para patayin ang iba? Hindi na ako maniniwala sa'yo. Kuya Jeming, bakit bigla akong sinampal ni Pinsang Sulian? May sira ang ulo niya. Papakulungin ko na siya sa basement. Hindi na makapanakit. Kuya Jeming, siguradong hindi sinasadya ni Pinsang Sulian. Huwag mo siyang sisihin. Sage. Sulian, huwag mo nang iparinig sa akin na may masamang balak ka kay Zuhua. Naiintindihan mo?
Yemem. Huwag mong isipin na dahil buntis ka ng anak ko, pwede ka nang mag-asta ng gusto mo. Madali lang akong maghanap ng ibang bata para magsinungaling. Pamamanahin ang ari-arian. Ang tanging dahilan kung bakit kita pinapabayaan. Ay dahil ito ay sarili kong laman at dugo. Huwag mo akong pilitin na saktan ang sarili kong anak. Gets ko na. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at magbigay galang ka sa akin. Kung hindi, hahanapin ko si Fujiming. Huwag. Magbibigay galang na ako. Magandang araw, binibining Shen. Napakagaling mong alila. Sige na. Pakiayos mo ang kwartong iyon para sa akin. Doon ako matutulog mamayang gabi. Ang tindi mo. Maayos ang plano ni Guting. Panahon na para ipakidnap ako. Zulian, nagsisimula pa lang ang paghihiganti ko. Ipakalat na ang balita ngayon din. Sabihin na si Shen Wanshuang, ang heiress ng pamilyang Shen. Ay gumaling na at nanganak ng isang malusog na sanggol. Kapag alam na ng buong lungsod ang balitang ito, magpaplano tayo. Nang ika-negatibo 100 araw na selebrasyon at imbitahin ang lahat ng makapangyarihan sa lungsod. Naiintindihan mo ba? Ayos. Basta ipa-impersonate lang si Zhu Hua bilang si Wanshuang. Pagkatapos na ika-negatibo 100 araw na handaan, alam na ng lahat ng makapangyarihan. Na may anak na ako kay Wanshuang. Ang Shen Group ay mapapasa sa pangalan ko ng maayos. Hoy, hindi maganda ang balita. Boss Fu, si binibining Shen Zhu Hua ay kinidnap. Ano? Pupunta na ako diyan. Boss, parang narating na nila. Gawin ayon sa plano. Opo. Dala mo ba ang pera? Kung wala kang pera, maghanda ka na lang ilibing siya. Zuhua, okay ka lang ba? Buti na lang dumating ka agad kung hindi. Sabihin mo, sino ang naglakas loob na ikulong ang babae ko? Awa naman, Ginoong Fu, si binibining Su ang may pakana nito. Sumusunod lang ako sa utos. Jiming. Kagabi, si Shen Wanshuang ang nagtulak sa akin pababa ng hagdan, kung hindi dahil sa mabilis kong reaksyon. Ilagay ang bata sa harapan mo. Nag-aborto na pala siya matagal na. Gumaling na pala siya matagal na. Nagpapanggap lang siyang may sakit. Anong kalokohan sinasabi ng baliw na ito? Kung gumaling na ako, matagal na ako kayong pinalayas lahat dito. Wanshuang, gumaling ka na ba talaga? Lian. Siya ay katulad pa rin noon, hindi pa gumaling. Dahil sa iyo, pinagsikapan kong protektahan ang batang ito, kung hindi ka naniniwala sa akin. Pupunta ako ngayon sa ospital at paabortuhin ang bata. Sulian, ikaw nga pala. Dalhin siya palayo.
Sulyan, gusto kong hindi ka makahinga na maayos at hindi ka mamatay na mabilis. Halika, dalhin niyo na si Sulyan sa ospital ngayon. Paabortuhin ang bata. Jiming, bakit mo ipapa-abort ang anak natin? Jiming, naging mabuti naman ako nitong mga nakaraang araw. Jiming. Hindi ba ito ginawa ni Shen Suhua? Ano bang sinabi niya sa iyo? Hanggang ngayon nagpapanggap ka pa rin bang walang alam? Umamin na ang kidnapper na kumuha kay Zuhua. Ikaw lang talaga ang nag-utos sa kanya gawin iyon sa likuran. Pagkidnap. Hindi ako. Hindi ako nag-utos na kidnapin siya. Jiming, hindi ako. Ikaw. Si Shen Zuohua. Sinadya mong palabasin ako na masama, di ba? Bubugbugin kita. Zuhua, umaakyat ka muna sa taas para magpahinga kung anong mangyayari sa baba mamaya. Huwag mong tignan, huwag mo ring pakinggan. Jiming, huwag kang gumawa ng kalokohan. Ayos lang, Pagkatapos mong makatulog ng buong gising, wala nang sino man nasasaktan ka na. humayo ka na. Masakit, Jiming. Hindi ako. Huwag kang lumapit. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo, Jiming? Magsimula na. Miss Su, nakasanda ang pagyuko na po. Itutuloy pa ba? Siyempre itutuloy pa. Nagsisimula pa lang ito. Ilabas niyo ang inyong mga sinturon dito. Gusto kong makita ang likuran ni Shen Wanshuang. Mukhang ang lala ng sugat. Kumuha ka ng benda at tapalan mo siya. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Gamot ko. Kailangan pa ang dugo niya. Opo. Diyos ko. Bakit hindi na lang ako namatay sa aksidenteng iyon? Bakit kailangan pa akong mabuhay hanggang ngayon? At dumanas pa ng ganitong kahihiyan? Ginagawa akong hindi mabuhay ng maayos, hindi rin mamamatay. Fu Jaiming. Dumating na ang parusa ni Sulian, sunod. Ikaw na. Huwag, huwag, huwag. Huwag mo akong saktan. Huwag, huwag. Shen Zuhua. Nagkamali ako. Hindi dapat kita kinontra. Pakiusap, ilabas mo ako, Fu Jiming. Sa hinaba-haba ng panahon, papatayin niya ako. Hindi ikaw talaga ang pukpok na gustong pumatay sa akin. Paano mo pa ako ilalabas? Shen Zuhua. Hindi mo ba iniisip na pagkatapos kong mamatay, ikaw na ang magiging mayamang misis? Panaginip mo yan.
Si Fu Jiming ay hayop talaga. Inatay niya si Shen Wanshuang. Sinira niya ako, ikaw naman ang susunod na malas. Shen Zuhua. Ikaw lang naman ang kasangkapan niya para makuha ang mana, yun lang. Pag natupad na ang balak niya, papatayin ka rin niya. Alam ko, Alam mo. Kung alam mo, bakit hindi ka tumatakbo? Shen Zuhua. Hindi ka ba umaasa kay Fu Jiming na talagang mahal ka niya? Si Fu Jiming ay walang kasing sama. Mula sa pagplano ng aksidente para masagasaan si Shen Wanshuang, hanggang sa paglason sa biyenan niya. Lahat ng paghihirap ng mga tao sa paligid niya ay kanyang kagagawan. anong sinasabi mo, inayos niya ang aksidenteng iyon? Minsan nang lasing siya. Sinabi mismo sa akin. Sabi niya kung magpakasal siya kay Shen Wanshuang. At magkaanak. Ang yaman ng pamilya Shen ay walang kinalaman sa kanya. Sa huli, tatawanan lang siya ng mga tao. Dapat sana noon palang inalis niya si Shen Wanshuang. At ang sakim niyang biyenan. Para masolo niya ang yaman ng Shen family at maging pupet lang sila. Sa mga nakaraang taon, kunwari siyang nag-alaga kay Shen Wanshuang. Kaya buong angkan ng mga Shen ay lubos na nagpapasalamat sa kanya. Ngayon ko lang nalaman na si Fu Jiming pala ang mastermind sa lahat. Ako ang nagpasok ng lobo, ako ang nagdala ng kapahamakan sa angkan ng Shen. Shen Zuhua. Kahit swerte kang ngayon, ano ang mapapala mo kung papatayin mo ako? Si Fu Jiming ang totoong impyerno mo. Ang nangyari sa akin ngayon ay mangyayari rin sa iyo bukas. Noong nakahiga pa ako rito, ganyan din ang iniisip ko. Ano nang sinasabi mo? Sino ka talaga? Hindi mo ba naaalala? Noong hinampas mo ako sa mukha. Noong pinilit mo akong lumuhod. Noong hinagupit mo ako ng sinturon. Ang mga matang ito ay laging nakatingin sa iyo. Ikaw si Shen Wanshuang. Impossible. Nakita ko mismo na nasunog siya sa apoy. Paano siya nakaligtas? Tao ka ba o multo? Multo, syempre. Multong nagbalik para kunin ang buhay mo. Mali ako. Mali ako. Pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Nagkakamali ako. Hindi. Hindi ka nagkakamali. Takot ka lang mamatay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan mag-isa. Isasama ko si Fu Jiming sa iyo. Sa impyerno, magiging asawa ka pa rin ni Fu.
Huwag. Huwag, huwag. Nanay, tatay. Ako ang may kasalanan. Kung alam ko lang na ganyan si Fu Jiaming. Isang ganid at traitor na hayop. Ang pamilya siya namin hindi dapat nagkaganito. Papa. Mama. Pasensya na. Fu Jiaming. Gagantihan kita. Duguin mo ang iyong mga utang. Magandang araw po, MRS. Nasaan si Fu? Saan siya pumunta? Pumunta si MR Fu sa hotel para maghanda ng 100th day celebration ng anak ninyo. Kakalabas lang. Alam na. Sabihin mo sa mga tauhan, pahinga muna sila. Gusto kong mag-isa. Fu Jiaming. Ngayon, ako mismo ang papatay sa'yo. Wan Shuang, huwag kang padalos-dalos. Guting. Tinututukan mo ako. Huwag kang pumunta. Umalis ka. Papatayin ko si Fu Jiaming, yang hayop na yan. Huwag. Bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Hindi mo alam. Siya ang dahilan kung bakit ako naging halaman sa loob ng mahigit 10 taon. Siya ang pumatay sa papa ko. Kung hindi dahil sa kanya, Naiintindihan ko ang galit mo. Basta gusto mo lang. Kaya kung gawin si Fu Jiaming na wala talaga sa anumang oras. Patay na wala man lang puntod. Wan Shuang. Pero huwag mong isugal ang sarili mo. Para sa isang taong basura. Hindi sulit. tama ka. Napadala ako sa galit. Nasa home care pa ang mama ko. Pagkatapos kong tapusin si Fu Jiaming, ilalabas ko siya para magpahinga ng maayos sa huli niyang panahon. Kailangan mo bang ipagapos ko siya ngayon para humingi ng tawad? Hindi. Ako mismo ang lulutas sa kanya. Sa 100th day celebration na pupuntahan ng mga mayayaman at makapangyarihan, gagawin kong napakasama ng pangalan niya. Hindi na siya makakabangon pa kailanman. Zhu Hua, tandaan mo. Ngayon, ikaw na si Shen Wanshuang. Ang hawak mo, ang bagong panganak nating anak. Kung makalusot lang tayo ngayon, ako na ang magiging pangulo ng pamilyang Shen, at ikaw ang Rina. Huwag kang mag-alala, Jiaming, hindi ako magkakamali. Fu Jiaming. Mamaya, ipalalabas ko sa malaking screen ang video ng mga kasalanan mo. Titingnan ko. Kung makangiti ka pa.
Salamat sa inyong pagdalo, mga maharlika. Upang masaksihan ang bunga ng aming pag-ibig ni Wan Shuang. Mula ngayon, ako na ang bagong pangulo ng pamilyang Shen. At magmamana ng lahat ng ari-arian nito. Umaasa ako sa inyong patuloy na suporta. Napakasuwerte ng pamilyang Shen na magkaroon ng isang kagaya ni Jifu. Isang biyenang napakatalino at magaling. Akala nga namin, tulad ng sabi-sabi, namatay ang anak na babae ng Shen sa sunog. Pero ngayong nakita namin, alang katotohanan pala. Nga, talagang walang katotohanan. Mga tsismis lang, yan ng mga may masamang intensyon. Wan Shuang, nagpaalam ka na sa kanila. Umuwi ka na muna't magpahinga kasama ang bata. Hoy! Dalhin niyo muna ang bata't pahingahin. Mga Ginoo, may sorpresa ako. Na nais kong ibigay sa inyong lahat. Ano to? Wala to sa ensayo. Tingnan niyo ang malaking screen. Ang ipapalabas na video ay regalo ko para kay Fujiming. Ano nangyari? May inutos ako na magpalabas ng ebidensya laban sa kanya. Bakit ganito? Salamat, mahal, mahal din kita. Ang sipag mo namang maghiganti sa akin. Shen Wan Shuang. Huwag kang gagalaw. Gusto mo lang namang magkwentuhan, di ba? Fujiming. Kailan mo nalaman? Akala mo ba tanga ako? Kamatay-kamatay lang ni Shen Wan Shuang. Biglang may lumitaw na. Kambal niya ang itsura. Napaka-imposible naman ng pagkakataon, di ba? Maahil, perpekto ang pagkakagawa ng pagkatao mo. Pero may isang bagay kang nakalimutan. Ang INA ay hindi nagsisinungaling. Sige, Boss Few, pero mahaba pa ang gabi. Bakit hindi tayo mag-inuman at magkwentuhan? Sige. Tatawag ako ng waiter pa magdala ng alak. Xiao Liu, Boss Fu. Pakisuri ito. Tingnan ang pagkakatugma ng INA kay Shen Wan Shuang. Sige. Huwag mong isipin na panalo ka na. Lahat ng ebidensya na hawak mo ay nauna kong naharang at winasak. Sinadya kong magpabaya sa iyo. Aminin mong ikaw si Shen Wan Shuang. At may anak tayo. Sa ganitong paan, mas madali kong maipapamana ang ari-arian. Kahit ilantad mo ang iyong pagkatao ngayon. Hindi ka paniniwalaan ng mga tao. Dahil ngayon, ikaw ay si Shen Zhuhua. Ano nang ipinagmamalaki mo? Kung ilalantad ko ang aking pagkatao ngayon, mababawi ko pa rin ang aking mana. Huwag mong kalimutan na ang ari-arian ng Shen family ay apelido Shen.
Huli ka na. Kahapon ko panaipasa ang proseso ng paglipat ng ari-arian ng Shen family. Ngayon, ang ari-arian ng Shen family ay apelido Funa. Salamat sa iyo, dahil hindi ka agad. Bumalik bilang si Shen Wanshuang. Ikaw, Checkmate. Makinig ka. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, tulungan mo akong ituloy ang palabas na ito. Panatilihin ang aking imahen at ang pamilya Shen sa mata ng publiko. Pagkatapos, maghihiwalay tayo at mamumuhay ng maayos. Magkanya-kanya tayo ng buhay. Pangalawa, mag-away tayo ng hayagan. Sasabihin ko sa mga mayayaman na may malubha kang postpartum depression at nagsasalita ng kung ano-ano. Pagkatapos, ipapadala kita sa mental hospital. O, katulad ng iyong ina. Huwag. Ano ang ginagawa ninyo? Nanggugulo ba kayo? Nanay, sinusundo lang nila kayo para mag-enjoy. Nag-book ako ng pinakamagandang nursing home para sa inyo, para mamuhay ng komportable. Hindi na kayo kailangang lumabas pa. Ako ang Rina ng pamilya Shen. Bitawan ninyo ako. huwag ninyong galawin ang nanay ko. Kainis. Bakit hindi gumagalaw ang katawan ko? Gumalaw ka nga. Lakad. Lian. Ihati ko muna ang lola sa bahay pagalingan. Magpahinga ka na sa kwarto. Ang dalawang bodyguard na ito ay magbabantay kay Wanshuang ng 24 oras. Itiyakin kung hindi kanya mapapahama. Sana'y magawa mo ang tamang desisyon. Halik. Mahal. Halika, halikan mo ako. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging gulay sa loob ng 10 taon. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ikaw din ang nagkulong sa nanay ko. Bakit ka dapat mabuhay ng maayos? Kahit na ako'y mapahamak ngayon at magdusa magpakailanman. Isasama kita sa impyerno. Bitawan mo ako. Pasensya na sa inyong lahat. Ang asawa ko ay may malubhang postpartum depression. Madalas siyang nagkakaroon ng guni-guni at nagsasalita ng kung ano-ano. Pasensya na sa abala. Dalhin ang asawa ko para magpahinga. Paalam na, Shen Wanshuang. Magkita na lang tayo sa mental hospital. Bitawan siya. Guting! Hindi ko naalalang inimbitahan kita. Sinong nagsabing para sa'yo ako pumunta? Para kay Wanshuang ako. Guting. Nawasak na ang lahat ng ebidensya ng krimen ni Fu Jiaming. Wala na akong hawak sa kanya. Alam ko. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa susunod. Bakit ka pumasok ng basta-basta sa ika-negatibo, 100 araw na sanggol, at ginugulo mo pa ang asawa ng iba? Ang kapal naman ng mukha mo. Hay, sino ba yan?
Chairman ng Gu Corporation. Di mo kilala? Kung mayroong gustong magreklamo, harapin mo ako ng personal. Pero kung gusto mong kalabanin ang Gu Corporation, mas mabuti pang umalis ka na ngayon. At kung may magsabi pa ng masasakit na salita sa harap ko, ako si Guting. Hindi ko kayo palalampasin. Ikaw. Ano? Gusto mo bang kalabanin ang Gu Corporation, Yifu? Guting. Huwag mong isipin na dahil malaki ang grupo Gu, magagawa mo ang gusto mo. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo. Sasabihin ko sa iyo, nawasak ko na ang lahat ng ebidensya na nagbabanta sa akin. Wala kayong magagawa sa akin. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan ang sitwasyon. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang lahat ng iyong mga plano ay walang saysay. Dumating na ang oras. Buong pagsisimula ng mga komersyal na aksyon laban sa Fujiming. Lahat ng mga ari-arian, Fujiming, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, voluntaryong isuko ang lahat ng iyong ari-arian. Lumuhod at humingi ng tawad kay Wan Shuang. At sumuko sa mga taga-suri. Pipilitang mawalan ng lahat ng ari-arian. Dadalhin ang hindi mabilang na mga utang, pipirma ng kontrata ng pagkaalipin. Ipagbibili sa Africa para sa illegal na trabaho. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang mga malalaking itim doon, gusto talaga nila ang mga asyanong lalaki na makinis at malambot ang balat tulad mo. Ano sa palagay mo? Gusto mo bang subukan? Fujiming, malamang hindi mo pa alam. Ang taong kasama mo sa gabing iyon ay hindi talaga ako. Hindi ka na magiging tunay na lalaki, hindi ka na magiging tunay na lalaki. Guting. Huwag kang magsalita ng ganyan. Akala mo ba ang digmaan sa negosyo ay laruan lang? Ha? Sa isang salita mo lang, ang aking 100 bilyong ari-arian. Mawawala ng parang bula. Panaginip lang. Tama ka. Sa harap ng isang hindi kilalang kumpanya, ginamit ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Sa halip na direktang labanan, hindi ko siya agad maibabagsak. Ngunit ikaw, ang ari-arian ni Fujiming ay hindi mo itinatad. Ang taong pinakamahusay na nakakaalam sa kanila ay narito. Tama, ibinigay ko na ang lahat ng komersyal na lihim ng ari-arian ng pamilya Shen. Kay Guting, ang lahat ng kahinaan ng ari-arian ng Shen. Alam na niya ng husto. Hindi ko sana ginusto na gamitin niya ang ganitong paraan. Ayokong makita ang aming pamilyang Shen. Ang pinaghirapang itinatag na negosyo mawasak. Ngunit, ikaw ang nagpilit sa akin na wala na akong ibang pagpipilian. Ang malaking dike ay nabubuwag dahil sa maliit na langgam. Kung walang aksidente, malamang bumagsak na ang stock ng Shen Group. Kung ayaw mong maniwala, tignan mo na lang mismo. Paano nangyari ito? Hoy! Boss Fu, lahat ng partner natin ay tumigil sa pakikipagtulungan. Lahat ng investor ay nag-withdraw na. Ang mga shareholder at stockholder ay nagbibenta na rin ng aming stocks. Tapos na tayo. Paano nangyari ito? Ito ang industriyang pinaghirapan kong makuha. Huwag ka munang magpanik, hindi pa tapos ang aming usapan. Tutulungan kitang mag-compute.
Pagkatapos bayaran ng mga utang sa mga investor at bangko, mamumroblema ka pa sa bilyon-bilyong utang tulad ng sinabi ko kanina. Ipapadala kita sa Africa para magtrabaho ng illegal sa loob ng ilang dekada. Baka sakaling makabawi ka ng kaunti. Hindi. Impossible. Ako ang kasalukuyang tagapagmana ng Shen Group. Paano ako magtatrabaho ng illegal? Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring tanggapin ang katotohanan, ano? Kung ganoon, ipapadala kita sa Africa. Tao, dalhin niyo siya. Humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad, humihingi ako ng tawad. Hindi ba sinabi mo, kung isusuko ko ang lahat ng aking ari-arian at luluhod para humingi ng tawad? Papatawarin mo na ako? Papatawarin mo na ako ngayon, ha? Ngayon, ikaw na ang bahala sa kanya. Wan Shuang, sa ngalan ng 10 taon nating pagsasama, ay akong isuko ang lahat. Papatawarin mo ba ako? Ha? Kaya mong isuko ang lahat. Iwala ka nang ang natitira. Fu Jiming, napakaraming beses na ang pagkakataon para magbago ka. Ngunit ngayon, huli na. Hindi. Hindi pa huli. Wan Shuang, gagawin ko ang lahat para mabawi ito. Sige na, basta patawarin mo lang ako. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan ang nanay ko. Sige. Papawiin ko na siya. Hoy! Iligtas ninyo ang biyenan ko at pawiin ng ligtas. Inayos ko na. At isa pa. Ang kasulatan ng diborsyong ito. Pirmahan mo. Nakapirma na. Sinisiguro kong hindi na ako muling magpapakita sa harap mo. May iba pa ba akong pwedeng gawin? Magmano sa sahig at humingi ng tawad. Isa-isahin mong panghihinayangan ang lahat ng masasamang bagay na ginawa mo. Sige. Hindi ko dapat nilinlang ang puso mo. Hindi ko dapat binalak ang aksidente para mabaldado ka. Hindi ko dapat pinatay ang tatay mo. Hindi ko dapat dinala ang kabit ko at gumawa ng kalokohan sa harap mo. Wan Shuang, magbabago na talaga ako. Magiging mabuting tao na ako. Wan Shuang, mapapatawad mo ba ako? Ang kondisyon para magbagong buhay ay dapat maging tao ka muna. Wan Shuang, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka dapat patawarin ang mga kasalanan mo. Hindi kita patatawarin habang buhay. Wan Shuang, sinabi kong ginawa ko na lahat ng sinabi mo. Bakit ka biglang nagbago ng isip? Halimaw, wala kang karapatang maging tao ulit. At saka, ako pa ang nangako kay Sulian na ipagpapatuloy niya ang pagiging ifu sa kabilang buhay. Dapat ka nang sumama sa kanya. Huwag. Dapat may paan pa para maayos ito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Narinig niyo na ang sinabi ni Enna Shen. Dalhin niyo siya palayo. Ayokong makita siya sa loob ng bansa. Opo.
Ayokong magtrabaho ng illegal. Huwag! Bitawan niyo ako. Wan Shuang, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Hanggat buhay ako, hindi kita pahihirapan. Walang pagkatao si Fu Jiming. Mula sa pagpaplano ng aksidente para mabaldado si Shen Wanshuang, hanggang sa paglason sa biyenan niya. Lahat ng paghihirap ng mga tao sa paligid niya ay kanyang kagagawan. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Lahat ng ebidensya ng kasalanan na hawak mo, na una kong na-block at winasak. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Checkmate. Ano? Wala na. Tapos na ang lahat. Salamat sa iyo, Guting. Kung wala ka, baka, naagrabyado talaga ako ni Fu Jiming. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Basta gusto mo. Kaya ko anytime na paluhurin. At humingi ng tawad si Fu Jiming sa harap mo. Hindi ako magsisinungaling. Guting. Tungkol sa sinabi ko noon na mawalan ka ng pag-asa. Hindi na importante ang sagot sa tanong na yon. Ngayon, may bagong tanong ako sa'yo. Wan Shuang, pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. Kapag nakikita ko lang ang mukha ni Wan Shuang, saka ako nasisiyahan. Shen Wanshuang, mamayang gabi. Ang katapusan mo na. Mula sa paglano ng aksidente, hanggang sa pagkasugat ni Shen Wanshuang, hanggang sa paglason sa biyenan niya, lahat ng paghihirap ng mga tao sa paligid niya ay kanyang inayos lahat. Sasabihin ko sa mga mayayaman na may malubha kang postpartum depression. Palagi kang nagkukwento ng kung ano-ano. Tapos ipapasok kita sa mental hospital. Katulad ng nanay mo. General, sabihin mo. Paalam na, Shen Wanshuang. Magkita na lang tayo sa mental hospital. Hala! Bakit hindi na naman ako makagalaw? Baka bumalik na naman ang sakit ko. Ayokong maging gulay ulit. Guting. Tulungan mo ako.
Wan Shuang. Ano na naman? Sleep paralysis ba ulit? Huwag kang mag-alala. Kahit maging gulay ka talaga. Aalagaan kita habang buhay. Ganito rin ang sinabi noon ni Fujiming. Maaari pa ba kitang pagkatiwalaan? Mukhang kailangan kong patunayan ang sarili ko. Sa buong buhay ko. Si Fujiming. Buhay pa kaya iyon hanggang ngayon? Huwag kang lumapit, pakiusap. Saklolo. Huwag.